Magandang umaga! Read for Sunflower. Magandang umaga po! Okay, para sa formal na pagbubukas ng ating klase ngayon, ay manalangin muna tayo. Ethel Chris Contreras, maguluhan mo ang ating panalangin. Okay. Magsintayo ang lahat. Ama namin, nabatalangin ka, sa malit ng alam mo, sa amin ang makabiyan mo, sundin ang loob mo, bibigyan mo kami ng makain sa araw-araw, at iwan ang Diyos na aming mga kasalanan, kaya nagpatawad namin sa mga kasalanan, at huwag kami may tulad sa totoo, at kailangan kami sa lahat ng mga. Okay, maraming salamat, Peter. Oh, bago kayo magsiupo, i-arrange muna ang inyong mga chairs o ang inyong mga upuan. Okay, magsiupo na. Hi! Okay, ako nga pala si Teacher Eugene, kasama sila Teacher Trixie, Teacher Mariel, at Teacher Ibag. Kami ang magiging guro ninyo sa araw na ito. So, handa na ba kayo? Okay. Bago yun, sino ang lumiban sa klase sa araw nito? Okay, magaling. Dahil walang lumiban sa klase. Now, para sa ating classroom rules, pag sinabi kong huwaan, dapat makinig. Pag sinabi kong two, dapat tahimik, dapat tumahimik. Pag sinabi kong three, dapat maupo ng maayos. Okay. Maliwanag lang ba? Okay, practice nga tayo. 1, 2, 3. Okay, magaling. Napakahusay niyo mga bata. Now, ano nga ang tinatalakay natin noong unang araw? Okay, san-san? Tungkol sa kapaligiran. Okay, tungkol sa kapaligiran, no? Dapat nga tayo ay alam natin kung paano tayo maglinis sa kapaligiran. Tama na ba? Okay, so ngayon, gusto nyo ba matuto ng bagong aralin? Okay, dahil gusto nyo, ay basahin muna natin ang layunin sa araw nito. Okay, hey, lahat, okay? Naipapaliwanag ang kabuluhan ng kaagahan sa silang entrepreneurship. Nakakagawa ng business budget plan. Nasusuri at nagbibigay ang sariling opinyon tungkol sa kaagahan ng entrepreneurship o pagnegosyo. Naisasalagaan ang ibang negosyo na may pagkakadistribusyon sa pamayanan. Okay, maraming salamat, mga bata. Now, gusto niyo bang may sakatuparan ang layunin natin ngayon? Okay, 2. Okay, magaling. Yan ang gusto ni teacher. Napakasunurin na mag-aaral. Dahil masunurin kayo, ay may magpapalaro si teacher. Gusto niyo bang maglaro? Okay. Now, meron akong jumble words dito. So, sinong gustong maglaro? Kayo lahat, okay. Di ba nagrupo ko na kayo no nakarang araw? Yes, po. Okay, group 1. Sinong group 1? Okay. Next. Okay. May isang minuto kayo para i-arrange ang jumble words. Ang isang minuto ay nagsisimula na. Pagkatapos nyo maayos ang jumble words na yun, ay dikit nyo dito.
dikit-dikit. Teacher, mana teacher? Teacher, tapos na kami. Okay, kapag tapos na kayo, ay tingin nyo dito. Maraming salamat mga bata. So ngayon, gusto niyo ba ang mas matutunan pa ng gusto ang mga salitang ito? Okay. Naalala niyo ba, noong nakarang araw na nagpagrupo ako sa inyo? Okay. Ngayon, gusto ko na ilagay niyo ang mga upuan sa giliran at pumunta kayo sa inyong mga kagrupo. Noong nakarang araw ay pinabunot kayo ng papel na kung saan ay may laman salitang pagkabuhayan, negosyo. Di ba? Okay. So ngayon, ang panuto natin sa pangbatang gawain ito ay gumawa kayo ng sitwasyon na kung saan ay naipapakita ang mga negosyong pagkabuhayan. So, may 3 minuto kayo para isa sa dula ito. At dapat kayo ay guided sa ating progress. Hey everyone, pakibasa na ating progress. Kasayan sa pagganap, 40%. Kasuotan ng rocks, 30%. Pagkamalikhain, 20%. Pagkakaisa, 10%. Kabuuan, 100%. Okay, so ngayon, sino ang nakabunod sa barbershop? Okay, palengke. Sari-sari store. Vulcanizing shop. Handa na ba kayo na isadula ang mga pagkabuhayan ng negosyong iyon? Pero bago yan, ang mga tagapanood ay magiging murado. So, nakabunod sa bakery. Okay, kuha kayo dito. Kunin nyo ang rubrics. Barbershop. Palengke. Sari-sari store. Vulcanizing shop. Okay, kunin nyo dito. Habang nagpe-perform, nagsasadula ang iyong mga kaklase o ang performer, bigyan nyo sila ng grado o score based sa rubrics. Okay, handa na ba kayo? Mauna ay ang sari-sari store. Dapat pabutihan nyo dahil may kung sino yung best performer ay mayroon prizes. So ito yung mga prizes natin. Mula na.
Lolo, di tinuod yung ano, di sila kinugit.
So, hindi lang dapat na masarap ang ingredients lang. Dapat meron kayong, kayong pleasant na attitude or magaling kayo makipag or makipag-handle sa iyong negosyo at sa iyong mga software customer. Salamat ang bakery group, napakahusay nyo naman. Ibigyan na natin sila ng mahusay lang. Ano yan, teacher? 1, 2, 3, 1, 2, 3, mahusay. Okay, 3, 2, 1, go! Okay, ngayon naman, ang next ay barbershop.
mga customer ko. Asa na gusto naman ang isa naman ito naman sa pikas ni Palit. Kaya tayo yung version ko. Hi! Good morning! Hi! Good morning! Meron na ako mga rin. Dili, uy! Baka pa kayo buha ko lang palitong tanang din. Oh, sige, palit na. Para mag-close ako. Ibalik ka. Okay, salamat. Nakala sa nabilin. Nakuha ka na na ko ay. Siya tayo. Dito sa nang barata sa tigda. Okay, dali na mo, ma'am. Bago ka niya siya, ma'am. Ma'am, wala na lang lang. Last na lang niya siya kasupay mo, ma'am. Kaya nag-close na sila ka na. Wala kayo mong panahon. Sige lang, tama na. Di pa alam mo, basta. Wala rin siya. Nabili mo ka lang kasi ng support. Pero wala na rin mga DVDs. Sige, ma'am. Salamat. Oo, din. Bukod siya palit ako, ma'am. Hindi, hindi ba siya? Hindi siya wala. is ang palengke. So, as we all know, nga basta magnegosyo sa dili gyud ka kanang ganatay ka competitive siya. And also, when kanang magnegosyo ta dapat dili siya patasan, dili siya pakuan, but then kanang sample na so dahil kinakita gani ha is dili kay barato and dili kay mahal. So, ang yan ibuhat kay kita man siya magconnect siya nga barato lang so iya sa ipakuan niya ha. And then ang nakita ko is apil niya o kuan makuno na niya ka nahulog siya o para sa pigas and then ang dili gamit niya ang iyang utok and yung ipaligya dili yung ipatasan so sa negosyo sa dinana siya think before you act so dapat kinahanglan siya o utok para mas mulabog pa yung negosyo sa nato yung utok. Salamat, Palengke Group. Napaka-husay niyo naman. Now, bigyan natin na sila ng Aling Judicial Lab. Okay. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Kaya naman, ang panghuling group ay ang vulcanizing group. Lights, camera, action! Yes! Thank you, Mama. You're the best! Yay! Nakalaan ako. I wanna ride my bike first. Uy! Girl! Pero ang challenge
Tama, mahusay. Another one. Sansan. Nagpapakita po ito ng strategiya sa pagninegosyo. Kung paano palaguin. O base sa iyong sinabi, ano ang pagninegosyo? Anyone, ano ang pagninegosyo? Kita na natin ang salitang negosyo. Pagninegosyo din ang panananin nyo. Kung ano kaya ang ibig sabihin ng pagninegosyo? Garcia. Ang pagnegosyo ito ay yung pagbibenta ng bagay o kaya servisyo. Tama, napakagaling. So ngayon, magsisimula ako sa salitang entrepreneurship. So, diba, sinabing negosyo, pagbebenta o pagbibigay serbisyo. Ang entrepreneurship ay pakibasa lahat. Ang entrepreneurship ay ang proseso ng pagtuklas ng mga bagong paraan ng pag-ikat upang mapalawak ang isang negosyo. Ang entrepreneurship ay ang pagpapalawak. So, ang sinabi nyo ay negosyo, di ba? Ano? Iba't ibang negosyo. At ang entrepreneurship is paano papalawakin. So, magbibigay ako ng halimbawa. Ito ay karanasan namin or ng aking pamilya. So, ngayon, nagbibenta ang aking ama ng tubig, but galong-galong na siya. Hindi siya water refilling. So, kung nais kong lumago ito, di ba, ano kayo maaaring namin gawin para lumago ang aming pagbibenta ng tubig? Anyone? Ano? Gaganyo? Pakita kayo? Strategy, tama. Anong strategy ang gagawin? Anyone? Tibon? Nataasan ng presyo para may Tama, maaari rin. Ano pa? Persira? Ang kita sa negosyo ay paggawa ng another pang-negosyo. Tama, maaari rin. Pero maaari rin para mas lumago pa. Maaaring gawin natin ito, water refilling station. Mas malaki ang kita, mas malaki ang pera na makukuha. Tama? Tama. Pangalawa, basta, lahat? ito ay tungkol sa paggawa at pagpapalago ng negosyo o ng mga negosyo. Ito yung estratehiya sinasabi ni Gorgonio kanina. Anong dapat natin gawin upang lumago ang isang negosyo? Pangatlo, nabasa? Ito ay isang sining at kailangan sa pagninegosyo. So, ang negosyo pala, isa rin sining. Alam niyo ba, yung mga sining, di ba? Yung pag-drawing, yung lahat ng mga ginagawa ng mga tao na maaaring makita at or servisyo para sa iba. So, ang pagnegosyo, one of the sining mo siya. Why? Why would it be a sining man? Anyone? Ha? Wala, Delandan. Dahil ito ay masining dahil sa pagnegosyo ay dapat natin alamin kung sa pagnegosyo is dapat imo siya kalagarin. Una-una kung kaniba na negosyo is kuan ba siya ka nag-depend or nabakay makuhaan na kuan na income or unsay imong buhaton aron siya nagdali mapalagugan ni. Dili lang kay negosyo ka niya, wala kay puhunan niya, wala po kay wala kay mga paninda, sa suppliers, so dapat pangitaon sa inyo mga Tama! Very good! Base rin sa sinabi ni Pidol kanina na bago ka magnegosyo, dapat ka rin mag-isip muna. Isipin mo, kaya ba? Lala mo ba ang negosyo o dyan lang ba siya? Dyan lang ba ang hangganan niya? So, dapat mag-isip muna tayo bago ka lumang tayo ng mga negosyo. Panglima ay pangapat, huli, ibasa. ito ay mahalaga para sa ekonomiya ng isang bansa. Lumilikha ito ng bagong trabaho at ito ay nagdulot din ng Okay, so ang negosyo ay nagbibigay rin, or ang entrepreneurship ay nagbibigay rin tulong sa ating ekonomiya. Dahil dito na nakaroon ng trabaho, kita ang mga tao, di ba? Tama ba? Tama? Tama. Hi, hi, hi! Again, hi, hi, hi! Hello! Okay, so ngayon, alam niyo na ba kung ano ang negosyo?
pagkakataon na gumawa ng negosyo na may puhunang 500, ano kaya ang magandang gawin natin dito na naaayon sa ating tema ngayon? So, since may group na kayo, di ba? 5 grupo. So, bawat grupo, ito ang panuto. Bawat grupo ay bumuo ng business budget plan at na may unang 500 at pagkatapos ay pipili kayo ng tinatawan upang ibahagi ang inyong nagawang business plan. So, ito ang template sa paggawa. So, magbasa nga kung ano yung template ng ating activity ngayon. Kaya ng negosyo. Proseso. Gawa. Nasang mabebenta bawat araw, inasang kita bawat araw. So, bago kayo magsimula sa inyong gawain ngayon, ay meron akong halimbawa dito upang ito ang inyong masihan. So, pangalan ng aking negosyo ay ice candy. At ang proseso sa paggawa, una, i-blend ang fruit cocktail kasama ang juice. Pangalawa, ihalo ang evaporated milk. Pangatlo, lagyan ng 15 liters of distilled water. Pang-apat, lagyan ng 1.2 liter na asukal. Panglima, haluin ng mabuti. At pang-anim, isa-isang nilagay sa likod ng ice candy at patigasin sa freezer. So, ito ang presyo ng bawat produkto. 5 piso bawat isa. So, inaasahang mabibenta bawat araw is 420 pieces. So, inaasahang kita bawat araw is 2,100 pesos. So, may puhunan ako nito na 500. So, ito. So, bago kayo magsimula, ito muna ang inyong pamantayan sa paggawa ng budget plan. So, pag-ibasa, Ayon sa panahon. Tugma sa pangangailangan ng tao. sige, ako na lang mabasa. So, ang rubrics ay naaayon sa panahon, 30%. Tugma sa pangangailangan ng tao, 25%. Tama ang pagkakasunod-sunod ng proseso, 20%. Pagkakaisa sa paggawa ng business plan, 15%. At ang pagbabahagi ay 10%. So, ang kabuuan nito ay 100%. Nagkaintindihan lalo po tayo kung ano ang ating gagawin ngayon? Okay. So, bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Okay. So, tapos na ba kayo? So, ipapasa nyo na lang since we are running out of time at i-present nyo yan next meeting. Okay po. Araw mga bata. So, handa na ba kayong malaman kung sino ang nanalo sa pagsasadula nyo kanina? At ngayon, gusto nyo malaman kung sino ang nanalo? At ang nanalo na ika-4 na akbang ay ang Bakery. At ang ikatlong na nanalo ay ang Gulayan. At ang nanalo na ikalawa ay ang Barbershop.
Go. At bago natin malalaman, pwede ba pumunta yung study group at ang organizing group? Tanan. At ang nakakuha ng winner ay ang vulcanizing shop. Bago tayo mapatuloy sa ating pagsusulit, ano nga ba ang iyong nalalaman about sa entrepreneurship? Sino gustong sumagot? Wala? Sige, Philip. Ang natutunan ko sa araw na ito ay kung paano magkaroon ng negosyo at ano ang maging paraan ng pagnegosyo at mga dapat alamin kung saan tayo makuha at ano ang basihan ng kung like for example is kung say kinahanglan sa community or sa lugar. Okay, tama. Ano nga ba ang iyong sinasadula kanina? Organizer. Sino ang gusto sumagot? Ako teacher. Si Bangkaw. Usara. Tanan. Pwede na yung lahat. Lahat. Vulcanizing sa Rizal Store, bakery o Goal. Gulayan o katong-gunting o barbershop. Okay, bahusay mga bata. At dahil pamilyar na kayo sa mga negosyo na nakita nyo sa inyong komunidad ay mayroon tayong pagsusulit ngayon. So, una ay babasahin ko muna ang panuto. So, ang panuto ay magbigay ng mga negosyo na makikita ng inyong pamayanan na mayroong personal touch. Ibigay din ang mga serbisyong inaalok ng mga ito. Gumamit ng isang buong papel para sa iyong sagot. At sa template na ito ay bumuo kayo ng 2 kolom at sumulat kayo ng ore ng mga negosyo na makikita sa inyong pamayanan at mga serbisyong inaalok. At bigyan ko kayo ng 10 minuto. Tapos na ba kayo mga bata? At dahil tapos na ay meron tayong takdang aralin. At ito ang ating takdang aralin ngayong araw. So ang panuto nito ay magsasagawa ng mabusising panayam sa kapitbahay na may negosyo gamit ang mga sumusunod na. Ang katanungan ay tandaan, baging maingat at baging magalang sa pagpanayam na negosyo. At ito ang mga tanong. Diyan natatapos ang ating klase ngayon. At may natutunan ba kayo sa klase natin ngayong araw? At dahil may natutunan kayo at bago kayo umuwi ay itayos nyo muna ang iyong upuan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.